I-refresh natin ang stern tube system. Stern tube system, basically, gawin natin yung sealing arrangement dyan para iwasan natin na ang tubig makapasok dito sa loob ng stern tube. Dapat oil lang dito dahil meron tayong bearing na pinoprotect. Once makapasok ang tubig natin, hindi yan safe para sa bearing, kaya meron tayong mga seals na nakalagay. Ayun, meron na tayong tinatawag na air guard seal. Ang air guard seal, mga idol, instead na oil ito, air na ang nilalagay para meron tayong kunting amount ng air na tuloy-tuloy bubuga dito para siguraduhin wala nga makapasok na seawater. Kaya lang, ang disadvantage, tataas ng bagya ang running hours ng mga compressor natin dahil ang design na yon tuloy-tuloy na merong lalabas na air dito sa number 2 na ito. Ang pressure requirement, kailangan ang stern tube oil ang pinakamataas na pressure sa lahat. Dito mag-a-act ang pressure mo para isarado itong number 4. And sa number 3 naman, yung pressure na yan ang nagtutulak sa number 3. Ito ay nakikita natin sa up part ng engine room natin, pati itong dalawa na ito. At itong aft seal box, itong assembly na ito, ay nakikita lang natin to sa dry dock. Itong tatlo. Ito ay nakikita natin sa engine room. At nandyan yung number 4 and number 5. Number 1, number 2, sinisil yan ng seawater pressure. Tutulak din yan ng seawater para isarado against naman dito sa liner. Ito yung aft liner. Meron din tayong forward liner. Kung masira itong dalawang seals na ito, 1 and 2, meron kang tubig na tuloy-tuloy na papasok dyan. Pag merong pagbagsak na abnormal dito, an indication yan na baka nasira na rin ang number 3. Ang mangyayari dyan, dahil laging mataas ang pressure na to, ang oil ang lalabas dito. Ang mga stern tube oil natin ngayon is environmentally accepted lubricant na. So ngayon, pag nasira ito, babagsak at babagsak dito. Kung pag mabilis ang pagbagsak dito, ibig sabihin ang extent ng damage matindi na. Panahon na kanas-kanas ay hindi na tayo protected dahil bakit? Hindi pwedeng ang tubig ay pumasok. Ngayon, pag nasira ito at meron kang oil, okay, ang gagawin mo dyan is mag-fill up ka ng mag-fill up ng oil hanggang sa maubusan ka. No choice. Ngayon, pag nasa kanas-kanas ka pa rin, naubusan ka na ng oil, no choice. You have to fill up ng oil dito dahil nga sa kondisyon na bawal makapasok ang tubig dito. Pag di pwedeng maubusan ka ng oil dito, regardless kung anong oil ang gagamitin mo, kasi life-saving na ang ginagawa natin. Kasi kung yaan natin ang tubig na pumasok sa stern tube system, masisiraan ka dito. And remember, you cannot run your engine without the stern tube bearing. Ang tandaan natin. Papaliwanag ko sa inyo, dating nyo sa barko, pag meron kayong makita sa diagram nyo na 1, 2, 3, number 3S, ibig sabihin yung number 3S na yon ay emergency seal, additional seal yon. At hindi lahat ng barko ang meron. Kung paano siya mag-activate. Meron tayong number 1, number 2, number 3. Ibang barko, meron tayong number 3S. Number 3S seal or emergency seal. Kung makita nyo sa diagram nyo, na ganito ang system, tingnan nyo kaagad ang barbula na ito. Kasi connected yan, gravity tank. Paano yan i-activate ang 3S na yan? I-deliver ang barko, normally ito ay bukas. Ito ang inlet, ito ang return. Normally, nakabukas yan. Nakabukas yan. Bakit? Okay. Dahil, para naman, ay itong pressure na ito yung stern tube kanina na pressure. Yan. Stern tube na pressure. Itong banda rito. Yan. Ito dito. Stern tube na pressure. So ngayon, kasi ang oil na sinusupply in between number 3 and number 3S. Kasi pag nakabukas yan, hindi yan activated ang number 3S. Bakit? Ilan ang pressure dito? Yan. Pareho lang mga idol. Kung pareho lang ang pressure mo, dahil binuksan mo itong mga barbula, hindi ito lalapat dito sa liner. Kasi pareho lang ang pressure nila. Dito at saka dito, mga idol, di ba? In between. Di ba? So, wala kang pressure difference sa dalawa, dito at saka dito. So, ibig sabihin, mag-float ang 3S. So, yan ang kondisyon pagka bago ang barko. So, ngayon, pagdating nyo sa barko, nakasarado ito, ibig sabihin, activated na
ang number 3S. So, paano mag-activate? Isarado lang natin itong dalawang barbula na ito para kukontak itong number 3S. Bakit nagkumukontak mga idol? Dahil sinarado mo na ang barbula nitong dalawa na to, anong pressure dito? Magkakaroon na sila ng pressure difference in between dito sa portion na to at saka dito. Mawawalan ng pressure ito. So, ito ngayon ay didikit na. Kasi wala nang nagtulak sa kanya dito para mag-float ang number 3S. Ma-overcome na itong pressure dito sa pressure dito. Ididiin na ngayon ng oil pressure, stern tube lobe oil pressure, ang number 3S. Tandaan natin, pag meron kayong number 3S na system, kailangan i-check nyo itong mga barbula na ito. Kailangan, dapat ay nakabukas to. Pag nagkasarado ito, mag-chat na kaagad kayo sa akin. Check natin mga idol. Kasi activated na yan at yan na lang ang last na resort natin. Ibig sabihin, sira na dyan ang number 1, number 2, or number 3. Or baka by mistake, hindi nila alam kung kailan nag-activate ang number 3S or emergency seal. So ngayon, anong mangyayari dyan? Once again, na pagka maubos ito dito, oil, kailangan mo pa rin lagyan ng oil pag alam mong itatakbo mo pa ang makina dahil hindi pwedeng tubig ang i-lubricate natin sa mga bearings mga idol.